Hindi lang maleta, hindi lang vault, hindi lang room vault, kundi isang buong bahay, mga kababayan, ang pinaglalagyan ng pera ni Zaldico di umano, mga kababayan. Ayon dito mismo sa intel nilang Ted Filon. Dahil sa initial daw, mga kababayan, sa initial na pagsusuri ng ICI, yung Independent Commission for Infrastructure or Inutil Commission for Infrastructure, 22 billion pesos daw ang nakamal, mga kababayan, ni Zaldico. 22 billion pesos na mali-maletang pera ang nakamal niya since 2022. Aroy. At sa 22 billion pesos sa ito daw, mga kababayan, hindi ito kasya sa isang sasakyan, sa isang room. Kailangan pa ng isang bahay o mansyon o villa, mga kababayan. Ang tanong ng marami, alam pala nila ito bakit pa hindi nag-i-issue ng warrant of arrest o search warrant, mga kababayan? Bakit patuloy pa rin nagliliwaliw si Zaldico all over the world at hindi pa rin nakakansela ang kanyang pasaporte? Kaya ang tanong ng Ted Filon, mga kababayan, ano ito? Lokohan? Itong ICI, mga kababayan? Panoorin niyo po Tanong lang po, ang sinasabi, 22 bilyong piso sa kwentada ang na-deliver daw kay Zaldico. Baby girl, nabasa mo ba yon? 22 billion pesos, mga kababayan, ang na-deliver daw na pera, nakurakot na pera kay Zaldico. Yan, mga kababayan, yan pa ang known. Paano pa yung unknown? Kahapon may inilabas nga pong report. Galing din po ito, kasama to sa interim report ng ICI. Sinasabi na tinatayang nasa 22 billion pesos po na cash ang ibinuhos daw ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at nakalagay sa mga maleta. Tama si Guteza, mga kababayan. Nakalagay nga sa maleta. Tapos ngayon, dinidiscredit na si Guteza dahil yung notaryo. Si Lacson, mga kababayan, hindi pa rin makamove on sa notaryo. Yun ang sinasabi. Gusto nyo bang malaman kung kailan ito nagsimula? 22 billion, mga kababayan. Ilang maleta yan? Diyos ko Lord. Ang 2 billion daw, mga kababayan, is 46 luggages. Yan ang computation ni Erwin Tulfo. Alam niya, mga kababayan. 46 luggages at 2 billion. 22 billion Grabe. Buong bahay ang pera, mga kababayan, nito. Sana masunog ng bahay, no? Para kasabay masunog ang lahat ng perang yang ninakaw. Ang sabi po sa interim report na... Interim report yan, Ang malaking katanungan, mga kababayan, bakit hindi pa nahuhuli? Bakit wala pang full-blown na mga kababayan? Kaso na talagang isinampa tapos nilagyan ng mga kababayan wanted Zaldico. Bakit wala pa? Nang sa gayon, mga kababayan, makansela na ang pasaporte and then i-activate ang mga kababayan ng Interpol. Interpol na grabe, ang dali nilang ma-activate nung panahon ni dating Pangulong Duterte na inaresto nila sa ICC. Yan. Parang wala lang sa kanila, no? Ang ICI. Noon na ng ICI. Ilang ulit nga daw pong nagkaroon ng cash delivery sa penthouse at maging sa bahay ni Zaldico sa Pasig. Tama nga si Guteza. 2022 hanggang 2025. 2022 pa lang, mga kababayan. Umpisa pa lang kay Bangag. Nakawa na agad ang inatupag. Okay, Ted. 22 billion? Cash? Yan 22 billion, mga kababayan. Yan pa lang ang na-assess ng ICI. Paano pa yung hindi na-assess, mga kababayan? Diyos ko Lord. Yes, Dad. Sandali lang Sinolo niya ba yun? Yan ang katanungan, mga kababayan. Hindi mo masosolo ang 22 billion dahil mahirap na yung itago, mga kababayan Yung pinakamayaman nga dyan sa Senado, mga kababayan, 1 billion lang si Mark Villar. 1 billion lang ang pera, mga kababayan. Paano na lang itong 22 billion? As in, sinolo ba lang yun ni Zaldico? Sabi ko kanina na narinig ko yung balita dito. Wala bang... Wala kasama? Walang kahati? Imposible, no? Wala daw kahati. Inabsuelto na ni Boying Rimulya, mga kababayan, si Tambaluslos. Ang sabi ni Boying, lang yan, negligence. Kapabayaan daw, mga kababayan, bakit nangyari ang korupsyon, kapabayaan lang niya, pero
Absuelto na daw siya sa kurakutan. Diyos ko, Lord. Sa kanya lang yun? Parang sa utak ko, para kung totoo to, kung kumamal ka ng ganyang kalaki, mag-isa ka lang, hindi ka na Ano ba yan? Ang tatakot. Grabe. Kasi One-man army? Maniniwala kayo mga kababayan? One-man army? O baka naman umabot na yan sa doorstep ng Malacanang, gaya ng sinasabi ng ilan. tayong dalawa to, sasama kita. Di ba? Hindi lang tayong dalawa. Sindikato tayo, lahat. Ride or die tayong dalawa dito. Chong. Chong. Tonggo. Tayo, Sa men. Teddy Kids tayo, men. Dalawa tayo. Men! Tiyonggo. Kaya lang di tayo mambabatas eh. Hindi tayo proponent, ha? Hindi tayo promote. 22 billion? Solo lang sa kanya yon? All by yourself? All Pero by sandali lang. Ito ang myself. tanong dito. Ngayon pa lang po, bakit? Sino ba ang actual na tumanggap ng pera? Magandang tanong. Oh. Tapos ha, yung Eric Yap, mga kababayan, ng, ano ba yun? AXIS? Na-implicate? Ha, ang pangalan? Bakit hindi nakasuhan? Oo. Dito po sa interim report, mga kapatid, Merong ng go-between? ICI, may Paul Estrada Wow. na nabanggit. Paul Paul, para si Estrada. Sino si Peng? Paul Estrada. Oy, blessing in disguise, mga kababayan, na maagang na umalis sina Attorney Trixie, sina Vic Rodriguez, mga kababayan, sa gabinete ni Bangag dahil matinding kurakutan, mga kababayan. Buti na lang. Bulacan. Okay, oo nga. Ha? Ang dami na kasi mga characters. Okay, anyway, Si Paul sige. Estrada ang tumanggap. Pero ito, dito ka. Oo. Doon kasi sa PDAF walang acknowledgement receipt. Ano kaya diba? amoy ng pera kapag 22 billion na nandiyan sa... Bahala kayo. Perang ninakaw, bahala kayo. Masama po ang tumanggap ng ganyang, mga kababayan, mga cursed money yan. Bahaw mo, no? Oo. Tsaka, Cursed. Direk, 22 billion yung naharap ng Eto. dami ng pera, eto no? pang matindi partner. Napatotohanan din sa interim report sinasabi. Di kayo naka-face mask ka na noon, ano? Hindi pa. Di ba Hindi. masangsang na yung amoy noon ng Hindi, 22 billion? Hello, hindi. Gusto nila yung Kasi amoy na yun. malulutong to na tagi-1,000 galing sa bangko ito. Hindi ito yung galing Sino sa may palengke. Sino may sabi sa'yo? Nakita mo ba? Hindi naman. Okay. Ang dumi niyan, mga kababayan, hindi lahat lang yan malulutong. Marami dyan, yung mga nahawakan na ng iba't ibang kamay. Oo. Napatotohanan na dito. Puno ng mikrobyo yan, mga kababayan, yung pera na circulate. Huwag kayong magpakumpiyansa. Puno yan ng mikrobyo. Sa interim report, ang sinasabi, Sinasabi. totoo daw na isa daw sa mga bahay ni Zaldico ang pinaglalagyan lang ng pera. Yun ang sabi. Kasama Wow! dito. Grabe! Buong bahay na, mga kababayan, ang pinaglalagyan. Hindi na room. Grabe, buong bahay. O bakit? Andyan na pala yung mga info na yan, mga kababayan. Bakit hindi pa ni-raid ang bahay? Ha? Bakit? Kasi nga kahit vault ng bangko, hindi kakasya yung 22 billion. Di ba? Hindi ka kasya, mga kababayan. 46 na maleta, ha? 2 billion daw. O 46 times 10. At times 11 pala. 46 times 11. Almost 500, mga kababayan. Na maleta. Hindi yan kakasya sa isang bahay. Ay, sa isang room. Bahay na talaga yan. Mansion, mga kababayan, ang paglalagyan yan. Maleta, Open delivery. may bahay, puro maleta. Pitong Maleta daw ang ng nag-ahatid. pera. Yung maletang pera. Grabe, pinakahuling maleta. Bahay na puno ng maleta. 22 billion. As we know of, ha? Kaya nga, mga kababayan, ha? Kaya nga, ha? May nagsabi, mga kababayan, na yung, di ba, yung Bitcoin, isang Bitcoin, mga kababayan, nagkakahalaga na yun. Magkano nga bang Bitcoin? 7 million? Binibili na daw, mga kababayan, ng Bitcoin. And then, doon na tinatago. Diyos ko, Lord. Ngayong taon, Okay. 1.75 billion. Ako lang naman yung tataka girl, no? Ang Girl! malaki, nung 2024, 10.5 billion. Ako lang naman Wow, tataka, no? Sa ganyan mga usapin, pumutok itong iskandalong ito. Oo, ano? Talagang walang nag-apply ng search warrant, ano? Wala talaga. And then, for what, mga kababayan, ang confidential fund at intelligence fund ni Bangag? For what? Na hindi niya yan nalalaman. Ano ba yung kabangagan na yan? Apply ng search warrant, ano? Pera na lang, mga kababayan, ha? Kung hindi man kasali si BBM dyan, the fact na hinahayaan na yan, 2022 pa lang nag-umpisa, mga kababayan, hanggang 2025. Accessory na siya sa crime. Hindi na siya nararapat, mga kababayan, na maging presidente. Mag-resign na siya dahil hinahayaan niya eh. If ever alam niya, imposible naman. At kung hindi naman niya alam, mga kababayan, inutil siya. Paano pa yung mga confidential mong 10 billion din, mga kababayan? Diyos ko, Lord. Magkano ka ba yan? Per year yan, ha? Inutil. Bad trip eh. No? Ano No? ba? Ikaw naman. Para Para kang bago ng bago. Nagulat ka nga kahapon eh. Wala pang
Hindi pa naka-freeze, 'di ba? Okay. Hindi kasama yung mga eroplano. Pansin nyo. Nung Ito pang kagunggungan na naman mga kababayan. Akalain nyo ha. Ayon sa balita mga kababayan, sa Kaap ang nagsabi mga kababayan, na wala daw air asset mga kababayan si Tambaluslos. Maniniwala kayo, ha? Na walang mga kababayan, chopper at eroplano? Sabi ng Kaap ang animal. Di ba nabalita yan sa Billionaire News Channel? Dalawa nga ang private jet yan, sabi ng bilyonaryo, and then mga choppers din mga kababayan. Tapos ngayon biglang wala na. Na-dispose na ba? Nalipat na ba sa ibang pangalan? Anong kababuyan yan? Hulaan itong ICI. Wala na kasi masyado nagtitiwala sa kanila. Paano? Sikreto naman yung mga hearing nila. Ngayon. Tapos wala naman sila masyadong powers. Okay. Ang tagal na nating mga kababayan, mayroon nga na petisyon sa Korte Suprema na i-abolish siya lang yung ICI dahil nagagamit as political tool mga kababayan, and then wala namang ngipin, walang silbi mga kababayan. Ang problema, ang magte-take over ombudsman. Si Boyeng naman, buisit na. humihiling. Wala tayong lusot, no? Mag-live stream kayo. Aba ngayon, napapansin nyo ba? Ano, bakit? Parang bumibilis ng kaunti. Bumilis. Oo, bumibilis-bilis ng kaunti kahit papano. Kahapon. Meron Bumilis silang ang kaunti ang mga na nire-recommendang makasuhan. Kasi di ba last September 29, nagsabi na sila ng mga dapat unang kasuhan. Ngayon may mga mambabatas na kasama. Meron? Ito ang kanilang rekomendasyon. Pero may sinasabi sila. Ano sinasabi? Hindi pa ito final. Ito ay interim report pa lang. Interim. Di ba? Ang bagal. Magugunaw na lang ang mundo mga kababayan, hindi pa yan matatapos. Initial findings pa lang. Sa katapusan ng mundo. Ano sabi ni Ombudsman? Kagaya lang na yan ang utang mga kababayan. Na magbabayad ako sa katapusan. Katapusan ng mundo. Dapat na pag-aralan ng mabuti. Kumbaga, kasi dapat pag-aralan, puro pag-aralan. Mga animal. Mabuti, kung tama ba rin yung kasong isasampa. Oo, kasi importante pag panik yun. mo ng Sandigan Bayan, baka magka-teknikalan doon. Importante ang sinasabi nila, plunder. Ha? Plunder daw, nasa diary. May sinasabi rin na indirect bribery. Oo. May mga ganong kaso din. Anyway, Pero puro usap-usapan. Gawin nyo ng kaso na yan. medyo natatakot na ako sa word na plunder na yan. Dating may Dami na kasing na-acquit sa plunder na yan. dating maestrado ito Oo, so naman. dapat pagkatiwalaan natin. Totoo Ang atin naman. lang dito, Wag nyo sabihin si Carpio. Animal kayo. Hoy kayo. Ted at Chacha. Utang na loob Wag yung puro mga dilaw at saka puro yung mga makakaliwain yung pinag-i-interview. Kaya nawawalan kayo ng na mga credibility minsan dahil eto puro mga makakaliwa at mga dilawan mga kababayan ang mga resource person. Diyos ko Lord. o sige mamaya po tunghayan natin yan. Ito hong ilang mga sinasabi nila na pinagbabasehan po ng demanda. Pero eto, ang akin lamang, bakit nag-imbita sila ulit pangalawang beses na kay Zaldico? Oo nga. Na iimbitahan mo, Puro imbita. Alam nyo na mayroong ninakaw na 22 billion. Sila na mismo ang nagsabi niyan mga kababayan. Tapos, imbitahan. Pero imbitasyon pa rin. Gunggong talaga mga kababayan. parang obvious naman na hindi siya makakasipot. Naman, hindi Arestuhin na yan. na natin alam kung nasaan. Hindi ba? Portugal or Spain, nasaan Oo. ba iyan si Zaldi? Alam ni Dean Jace mga kababayan. Mabuti pa si Dean Jace alam. Pero kung Pero ang nakadalawa, mga tatlong eroplano niya, alam na natin ngayon kung nasaan. ngayon, kung dalawa ng imbitasyon si Zaldico, Puro imbitasyon. bakit hindi pa Parang birthday lang mga kababayan, inimbita. naimbitahan yung isang Magdala ka ng regalo ha. lumilingon sa tawag na Isang maleta. Maynard mo? Uy, daho! Ha, who are you, Maynard mo? Ayan na naman mga kababayan, ang daming mga, ay nako, sino na naman na yan? Di ba? Uy, starring din yan. Bakit hindi pa siya naiimbitahan? Bakit nga? Wag ka mag-alala. Baka dahil nasabi mo na naman ngayon, bilisan nila, maglabas ulit sila ng statement. Hindi ba yan mga kababayan yung nga sabing bagban ni Sino? Lisa Admiral? At ni Cheese? Yan ba? Naiimbitahan na nila. Oo, ba't hindi pa naiimbitahan? Kasi, hindi ba, starring din at saka Oo mga kababayan, no? Di ba pinapaimbestiga si Lisa Araneta Marcos? At parang yan ang pangalan na lumalabas mga kababayan at ang bintang yan ang bagman ni Admiral at saka ni Cheese Escudero daw. na inabutan nitong si
Roberto Bernardo. Ayun na nga, kasama sa mga kakasuhan si Roberto Bernardo. Baka naman next nang ipatatawag yung sinasabi mong pangalan. Sige, di bale. Ang dami ho nating hihimahin dito para lang ho niyo maintindihan. At muli po, tutunghayan natin. Sige, tunghayan. Ano ba talaga ang provision? Para maintindihan ninyo, yung provision ng konstitusyon na dapat nga sana, sa simula pa lang girl Sa simula Girl! Parang si Chavit, no? Tinawag na girl si pa lang, Claire Castro. sa Congress pa lang, sila lang pa lang mismo. Dapat sila na mismo nagsasabi sa kanilang mga kabaro, hindi pwede yan, boy. Hindi ba? Boy! O kaya naman, Bawal yan, boy. mismo sa DPW, Boy at girl. yung mismo dito po sa PICAB, sa PICAB mismo, mismo po dito sa nagbibigay ng lisensya Pick up? sa mga construction companies, doon pala sinasabi na, oy, hindi ka pwedeng mangontrata sa gobyerno, ha? Kasi nga pong ating case study rito, nakapangalan mismo sa congressman yung construction company at yung asawa niya na opisyal din ng gobyerno, ang tesorero. What? Ay, sos, gano'n. Grabe. Ganun talaga dito sa Pilipinas, para ka naman bago ng bago. Parang kalakaran na talaga. Bakit naman nila sasabihan yung kapwa nila mambabatas? Dahil nga kasi ngayon. Oo. Nalalantad na ito. Matagal naman na natin alam na may ganito. Sinampal lang talaga tayo sa mukha ngayon na nangyayari talaga. Dahil nga sa nangyayari na ito na ho dapat nga, ang pupurga. Ito na ho. Pupurga. Sa mga malalaking tiyan, ewan lang natin kung mapupurga pa ba. Ano na mga kababayan yung mga buhayang yan, grabe. Hindi na yung mga yung may bulate sa yan mga kababayan. Hindi. Sila na mismo ang bulate. Ang pipigil. Parang di na maulit. Hindi po ba? Kaya nga, ngayon mga kapatid, nagsabi ng Ombudsman November 25, so before November 30, yung pagsasampa sa Sandigan Bayan. Kasi tandaan po natin yung sinasabi ng ICI na paghahain ng reklamo sa ombudsman, preliminary pa lang yun, ha? Hello? Preliminary? Hindi pa practically kaso yun, ha? Alright, preliminary pa lang yun. Ang actual na kaso, either kapag po ang salary grade ay below mababa 27, dito, oo. yan po ay sa RTC. Kapag mas mataas, Sandigan Bayan. Kapag dumating na Sandigan Bayan yung kaso, Sandigan Bayan ang mag-aaral, may basihan ba, issue ng warrant? Pag issue po ng warrant, papaharapin para basahan. Wala pa na-i-issuehan ng warrant, di ba? Iisa? Dal. So, Arraignment ang tawag doon. kumbaga, kasi tama Arraignment? yan. Buti na ipaliwanag mo. Aha. Kasi yung rekomendasyon na naglabas ng balita, So ano ng stage natin? Wala pa. Initial pa rin mga kababayan. ang ICI na may rekomendasyon para kasuhan, ang dami ng masaya. Ang sabi pa ng iba, bakit kulang? Huwag muna tayo masyadong masaya. Kasi interim pa lang to. Baka sa final report, may mga Final mawala report. pang Wala pangalan. na. Yun Ang problema mga kababayan, si Tambaluslos talaga. Grabe, absuelto talaga mga kababayang animal. Malinis pa mga kababayan sa maputi. Si Tambaluslos. ang kinakakabako Dribble lang Please po ito. madagdagan, mabawasan. Dribble lang po ito muna, Oo. ha? Kaya po, maging mapanuri po tayo dito. Kasi nga, hindi maitatanggi na nararamdaman po Nararamdaman ng ng marami. Yung pressure. Pati sa hudikatura. Sa Sandigan Bayan nga, baby girl, ang usap-usapan doon mukhang, di na kayo piyesta, no? Ha? Bakit? May Okay. handaan sila doon. So, paano ngayon yan? Yung mga regalo Wala na. Natakot na mga kababayan. ngayon, Pasko, ha? O baka mas lumaki yung regalo ngayon? Wala muna. Doubt it. Okay. Sige, pero sige. ito lang po mga kapatid, ang sarap pag-usapan ito. Sige. Ang sarap Dito pag-usapan. ikumpara. Direct Joey, Aaron. Kung ikukumpara natin yung PDEP scam ni Napoles, Wala. Malayong mga kababayan. Parang, at saka ito nahiya. ngayong skandalong ito, may Grabe. kahalintulad sila. May pagkakapareho. Kung ano po yun, siguro mamaya na, no? Mamaya. May pagkakapareho Kaya, pwede rin pong yung mga argumento nung mga nasakdal doon, ito rin magiging argumento rito Parang doon po pupunta Yun din po sinabi sa ano din mga kababayan, yung strategy nila, gagamit din na naman yan. O, di ba? Sina Indili, acquitted na mga kababayan, sina Jinggoy, sina, Bong Revilla. Ang strategy, kagaya ni Indili mga kababayan, time.
justice delayed is justice denied. Nung akin nakaugnayan po na isang abogado eh. At ngayon nga daw po ay fiesta ang mga mamahaling law firms. Dami nilang trabaho. Mga mamahaling law firm. Kinukuha mga bagong abogado, mga researchers, etc. Nagagawa ng mga pinaghahandaan po nila itong mga kasong ito. Mamaya po yan. Araw nga po ng Huwebes, Oktubre 23, ng aming makapanayam, si Ginang Pyra Nukum Lucas, founder ng United Filipino Against Crime and Corruption. Ang panayam ay para pag-usapan ang kasong kanilang isinampa sa Anong kaso yan? Ombudsman noong umaga ng Oktubre 22 laban kay Tarlac 3rd District Congressman Noel Rivera, asawa niyang si Concepcion Tarlac Vice Mayor Evelyn Rivera at Engineer Neil Farala ng DPWH 1st District Engineering Office ng Tarlac. Sa kalagitnaan po ng aming panayam, hindi napigilan ni Ginang Lucas ang kanyang emosyon. Sir, sobra. Mapapaiyak po tayo kasi ito'y pera natin. Nagtatrabaho tayo. Grabe po dito. Grabe talaga. Anong grabe? Sir, yung modus iba. Talaga pong sindikato ang mga congressman. Alam na natin yan. Pero at least mga kababayan, no, kulang talaga sa witness ba at mga whistleblowers mga kababayan. Eto, talagang sindikato ang mga congressman. 100 million, 150 million, no? Ilang metro lang po, tapos grabe! 150 million na ilang metro lang ang ginawa. Grabe, ang mahal mga kababayan ng mga project, tapos substandard. Taon-taon hinihingan nila ng pondo. Ang kakapal na mga pagbumuka. Injustice to us. Talaga. To us, all taxpayers. Inhustisya para sa mga mamamayan. Ang umano'y sindikato ng mga congressman sa mga proyekto ng pamahalaan, wika po ni Ginang Lucas. Ang isang pangkaso laban kay Congressman Rivera et al. Ay paglabag sa Anti-Plunder Act, Unexplained Wealth, at ilang pang mga batas. Sa opisyal pong pahayag ni Congressman Noel Rivera, sabi niya, and I quote, "Mariin ko pong itinatanggi na ako po ay nasangkot sa anumang uri ng korupsyon. Malinis po ang aking konsensya. At handa ko pong sagutin at harap." Typical na tanungin niyo si Zaldi ko mga kababayan, yan din ang sasabihin. Malinis po. Ganyan. Mga animal na yan. Kung anuman ang laman ng reklamong isinampa laban sa akin, sa sandaling matanggap ko na ang kompletong impormasyon at mga kaukulang dokumento. Ato, wala pang tugon sa aming imbitasyon ng panayam para kay Vice Mayor Evelyn Rivera at Engineer Neil Farala. Samantala, kapansin-pansin na bahagi ng ebidensyang isinumite nila Ginang Lucas at ni John Job Elumbaring, isa rin po sa mga complainant, ay ang corporate papers ng Tarlac 3G Construction and Development Corporation, ang sinasabing construction company na pagmamay-ari ng mga Rivera, kung saan ang sa Tarlac din mga kababayan, no? Pero nationwide ito mga kababayan. Kung iimbestigahan mo talaga bawat rehiyon, mayroong mga anomalya talaga lahat yan mga kababayan. Ito, nagiging special lang ang mga kababayan, mga probinsyang ilan dahil dumating sa media, pero mas marami pa yung nakakubli mga kababayan, tinatago na mas malala pa, mas marami pa. Unahin natin sa Ilocos Norte. At yung presidente ng naturang kumpanya hanggang ngayon ay mismong si Congressman Rivera. Habang ang kanyang asawa pwede pala yan, Congressman pa rin, Vice Mayor Evelyn Rivera ang tumatayong corporate treasurer sa ombudsman complaint mula December 2018 hanggang Pebrero 29, 2024. Iba't ibang kontrata ng mga proyekto ng DPWH sa Tarlac ang nakuha umano ng Tarlac 3G Construction and Development Corporation, maliban sa isang joint venture katuwang po ang isa pang construction company. Ang kabuuang halaga ng naturang mga kontrata ay 597,048,221.14
pesos. Dapat Grabe! sa isang report ng online news website na Rappler, ang Rappler na naman. 3G Construction and Development Corporation mula 2016 hanggang 2025 ay nakakopo ng 2.3 bilyong pisong halaga ng mga proyekto. Wala pala yan. Wala yan kay Zaldico, 22 billion in just 3 years. Ang joint venture project. Pero isipin nyo na lang mga kababayan ha. Isa lang yan ha. Paano na ba buong mundo mga kababayan? Buong mundo, buong Pilipinas mga kababayan. Yung si Adyong, pwede imbestigahan din si Adyong mga kababayan. Dahil ang sabi mayroon din diyang mga construction firm mga kababayan. Tapos grabe no, taga-putak kayo mga kababayan. Sina Dong Gonzales, di ba? Sina JJ Suarez. Imbestigahan din yan. Kulong lahat yan mga kababayan, sigurado tayo. Ang Rappler ay patuloy pong nagsasaliksik sa mga opisyal ng gobyerno. Sige na, okay na sana tigpailan kaso Rappler na naman. Na may kaugnayan sa construction companies na nabibigyan ng kontrata ng government agencies tulad ng Department of Public Works and Highways. Katunayan, gumawa na sila ng tracker kung saan ipinapakita dito kung ano ang kaugnayan ng opisyal ng pamahalaan sa DPWH contractors. At kung sa... Yan mga kababayan kung gagawin yan ng gobyerno yung mga transparency iyan, tsaka nakapost talaga sa online. So, mayroon talagang clear mga kababayan na diagram lang o mga mga kababayan, infographics at ganyan. Madaling mababantayan mga kababayan ang corruption, pera ng bayan. Dahil transparent Kaya yan ng gobyerno kung talagang may willpower. Saang mga lalawigan, bayan o distrito ang mga flood control projects ng mga contractors na ito. Ang tracker na ito'y nabuo hango rin sa pagsasaliksik na ginawa ng Philippine Center for Investigative Journalism, ABS-CBN News, at Inquirer.net. Subalit ang puro mga bias din, Yan ang problema, mga kababayan. ng informasyon ay pinagsumikapan. Pero anyway, mayroon namang mga pasabog yan, mga kababayan. Sige, gamitin niyang mga info niyan para i-further investigate. Ng Rappler. At sa serye nga po ng mga reports ng Rappler, lumilitaw ang katotohanan na sa maraming lalawigan kung saan naghahari ang mga dinastiya, talamak ang pagkopo ng mga kontrata sa DPWH ng construction companies na pag-aari mismo ng nakaupong politiko o di kaya ay ng kanilang pamilya. Talamak. Di ba? Marami yan. Pangalanan nyo nga, Rappler. Sige, we challenge you. Pangalanan nyo yung mga kongresista na mayroong sariling construction firm. Na nangyayari. Laganap ang pangyayari. At nangyayari ng parabagang walang umiiral na mga batas. Wala nang takot sa batas. Wala nang na takot isinasaad sa batas. Sa ating Konstitusyon, Article 6, Section 14, ang mga miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso, meaning mga senador at congressman, ay hindi dapat maging interesado sa pananalapi ng tuwiran o di-tuwiran sa anumang kontrata na ipinagkakaloob ng pamahalaan sa loob ng taning na panahon ng kanyang panunungkulan. Sa wikang Ingles, neither shall he directly or indirectly be interested financially in any contract granted by the government during his term of office. Directly or indirectly. Tuwiran o di tuwiran. Yung pangongontrata sa gobyerno ng... Hindi tuwiran. Diretso o hindi diretso. Direkta o hindi direkta? Kumpanyang pinamumunuan mo ay bawal. Yan ang tuwiran. Ang hindi tuwiran ay yung ginagawang palusot na umano'y Ay, oo nga, oo. Sige. Divest na sa kumpanya. Ngunit kanyang asawa, anak at kamag-anak po naman ang sinasabing namamahala sa kumpanyang nananalo ng kontrata sa gobyerno. Habang sa ibang mga opisyal at mga kawani ng pamahalaan, malinaw po naman ang mga probisyon ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA
3019. Paano Code na of yan? Conduct and Ethical Parang walang silbi ang mga batas sa Pilipinas dahil nabibend mga kababayan. Standards for Public Officials and Employees, RA 6713. At maging ng Local Government Code o RA 7160. Sa kinakaharap RA, ngayon no? ng pinakamalaking skandalo ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. May mga umamin na Mga kababayan, hindi lang si Chavit ang nagsasabi din na this is the worst corruption in Philippine history. Pati si Ted Filon, mga kababayan, napaamin. Worst under the Marcos administration. Ano nga sabi mo? Ano nga tawag mo doon, Ted Filon? Kay Bangag? The Junior! opisyal at kawani ng DPWH. At isang kontratista umamin sa kanilang pagkakamali at ginawang pakikipagsabwatan para pagnakawan ng pera ang bayan. Pero ni isang proponent o mambabatas ay walang umaamin. Kahit ang mga tinaguriang congressman contractors o contractors ay ngayon mga kababayan, mas marami pang ang senador ang nakakasuhan. walang pag-amin. Bagkus ang Samantalang sa kongresista si Zaldico lang. iba sa mga proponents na ito ang siya pang galit. Sila pa ang mayabang. Malinaw nga ang mga probisyon ng ating saligang batas. At Sila pa ang mayabang. umiiral na batas laban sa katiwalian sa gobyerno. Pero bakit nga ba walang takot ang mga taong ito sa pananagutan? Dahil Wala nakakalusot. nang takot? Sadyang wala nang hiya. Talaga Pareho, parang walang takot at walang hiya. Dahil, magsakit-sakitan Wina. lang mga kababayan, sakit-sakitan lang, and then pupunta sa ibang bansa, hindi na uuwi. walang hiya na ang bayan. Sinabi mismo ng Department of Finance na araw-araw 4.5 bilyong piso ang kailangang utangin ng Pilipinas 4.5 billion pesos. Grabe. Nangutang tayo mga kababayan para nakawin lang ng mga buhaya. patakbuhin ang gobyerno. Higit ng 17 trilyong piso ang tumatakbong utang ng Pilipinas at ito'y Utang ng... laki na ng palaki. Nagpapagal sa trabaho ang mga pangkaraniwang Pilipino. At sa bawat kibot ay may Bawat karampatang kembot. buwis na ipinapataw ang pamahalaan. Sa lahat ng Nagpapakahirap. kulang na lang mga kababayan, pati paghinga sa hangin, bubuwisan. Nangungutang pa ang bansa para may nakaw sila. Sadyang wala na nga pong konsensya ang mga walang hiya. Sila mismo, Wala na talaga. kamag-anak nila mismo ang siyang may-ari ng construction company. Nakatransaksyon ng DPWH. Wala nang takot na maparusahan ng batas. Kasi nga naman, kailangan pa muna silang idemanda. Idemanda sa Hindi pa nga demanda. Swerte man, demanda na. Wala pa eh. Mayroon ng figure mga kababayan, magkano ninakaw? Sabi 22 billion daw, si Zaldico pa lang ha. Tapos, wala pang mga kababayan, warrant of arrest. Hindi pa, ang pasaporte, hindi pa pinakakansila. Department of Justice o sa Ombudsman bago Butsboying, lalo pa. Bending dalo na naman mga kababayan. Wala talaga, dahil puro mga balasubas mga kababayan eh. Puro balasubas ang mga tao nitong kabangagan. sa husgado. At dahil nga sa laki ng perang nakulimbat, kayang-kayang kumuha ng mga mahuhusay na abogado para sila'y ipagtanggol sa anumang asuntong kanilang haharapin. At sa dami nga ng Para kanilang tayong mga ninakaw kababayan, na salapi, nilitsyon sa ating sariling pati mga mantika. husgado ay maaari nilang suhulan. Siguradong suhol pa mo. patatagalin ang kaso. Ilalaban hanggang kataas-taasang hukuman. Lalakarin na makapagpiyansa at habang laya ng dahil nga sa piyansa, patuloy sa pagiging Pati no? Ang sabi ni Ted Filon, pati kataas-taasang hukuman, which is the Supreme Court. Meaning, pati sa Supreme Court, umabot ng korupsyon. Si Ted Filon, nagsabi niya na Supreme Court, magalit kayo kay Ted Filon dahil hanggang sa kataas-taasang hukuman, umaabot daw ang lakaran. mambabatas
o opisyal ng gobyerno. At sa tagal ng usad ng kaso, muling makakatakbo sa halalan. At ang Mananalo ulit. awak na kwarta ng mandarambong Magnanakaw na naman. magiging puhon. Kagaya ng mga Marcos, mga kababayan, muling tumakbo sa alalan, naging presidente na naman, nagnakaw na naman. Ayon sa opinion ng napakaraming mga tao, mga kababayan, nagnakaw na naman ang mga Marcos. Opinion ng marami, ha. Para manalo sa halalan. Talaga naman, Talaga naman, ha? na kwarta ng mandarambong ang siyang Mandarambong kay puhunan bonggang, para bonggang, manalo sa eleksyon bongbong. at magpatuloy bilang mga lingkod bayan. Ay, Likod Bayan. Diyos ko, Lord, Likod Bayan pang kanilang mga kababayan. Tawag sa kanilang mga sarili. Diyos ko, Lord. Lingkod Bayan o Nakaw Bayan? Labis-labis po ang kirot. Natanggapin ang katotohanan. Hindi lang kirot, sampal, suntok, mga kababayan, Ng gulpi. perang ninanakaw sa atin, ang saring perang ginagamit nila para ipagtanggol ang kanilang mga Pambayad, pang-bribe, mga kababayan. para makalus. Lalong-lalo na sa media. Ted Pailon, eto na lang, ha. Nagpuputak ka naman dyan. Imbestigahan mo ang sarili mo ng istasyon. Wag na lahat. Sarili ng istasyon tungkol dyan sa corruption, dahil kapag tumatanggap kayo para manahimik lang yung mga kumpanya ninyo, kasamahan ninyo, kasama din kayo sa problema. Bakit? Etong nagiging pipit na to, mga kababayan, sa mga Marcos, sina Maria Ressa, etong mga mga kababayan, sina Ed Langaw, yung mga kasamahan nila, sina Lucci. Bakit naging pipi? Wala kang maririnig laban kina mga kababayan Marcos talaga na talagang inatake nila ng todo. Wala. Sa mga kaso at patuloy na makaupo sa pwesto ng kapangyarihan. Kaya naman talamak, kaya naman laganap, kaya naman wala silang takot, sapagkat ito naman lagi ang kalakaran sa hustisya at pagpapanagot sa mga korap sa bayan na ito. Pawang, mga dilis, mga butike at bayawak lang ang nakukulong. Akala natin tatawagin na naman tayong didilis. Okay, like kasasawaging mga dilawan. Ang sarap kaya ng dilis, mga kababayan. Sabi nila, mga didilis. Ay, nako. Hanggang dyan lang ang inyong mga birada? Didilis? Okay lang, tatawagin kaming dilis. Kayo, mga ebak, mga tae, mga dilawan, mga kababayan, inidoro. Kaya mang lumabas na ang tunay na anyo ng Independent Commission for Infrastructure Inotil, ICI, Inotil Commission. o ICI. Ang ICI na binuo para maibalik sa gobyerno ang nawalang tiwala ng sambayanan. Nawalang tiwala. Lalo tayong walang tiwala dyan. Good Lord. Paano magtitiwala sa inyo ang bayan kayong hindi namin nalalaman ang nangyayari sa inyong sinasabing mga pagdinig? Bagamat una nga pong nagsabi si Chairperson Andres Reyes na payag na sila sa live streaming, ngayon, iba na naman ang kanyang tono. Totoo bang ano na naman tono niya? Bumawi, mga kababayan. Ayaw na rin pumayag. Sabi niya, okay lang sa live streaming. Ngayon, ayaw na naman. Ang Independent Commission for Infrastructure o Independent daw, tapos si Marcos ang may hawak, mga kababayan. naging totoo na ang ICI ay nangangahulugan ng Isolated Commission for Infrastructure. Inotel Commission for Infrastructure. Isolated kayo sa mata at tainga ng bayan. With all due respect, may panukala ngayon na palitan ang ICI ng isang Independent People's Commission o Isa IPC. pa yan. Tapos ang ilalagay nila, mga kababayan, sina Carpio. Diyos ko, Lord. Puro mga dilaw. Kaanimalan, mga kababayan din. Puro mayroong mga mga kababayan, no? Mga hidden interest tong mga buwisit na to. Na sa totoo lang ay halos kapareho lang din naman ng ICI. Nonsense. Mistulang layer Ang palitan nyo, si Bangag na lang. Pag-resignin nyo si Bangag. din o baitang bago tuluyang makasuhan sa hukuman o sandigan bayan ang mga mandarambong sa perang pinaghihirapan ng bayan. Ang IPC ay hindi Mandarambong pa rin na si Bonggang ng prosecutorial powers o kapangyarihan na umusig sapagkat ito ay poder lamang ng DOJ
at Ombudsman. Kung sakali ipahihiram lamang ng DOJ at Ombudsman ang kanilang Pati yung Ombudsman, mga palitan na yung prosecutors animal na sa yan. IPC. Datapwat magiging 5 ang commissioners at mas dadami daw ang mga tauhan sakaling maipasanga ng Kongreso ang pagkakaroon ng IPC. With all due respect, nangangahulugan lamang ito ng mas malaking gastos na naman para sa bayan. Ninakawan ng Tapos yung gastos, mga kababayan, parang paghuli dyan sa mga magnanakaw. Grabe, ang laki rin. Doble, mga kababayan. Oh, doble gastos talaga. Kawawa ang bayan. No? Kahit anong mga kababayan, kahit saan magpunta, talagang lugi ang taong bayan. Yung taxpayers, mga kababayan. bayan ng trilyong piso. Ngayon, kailangan pang gumasta ang bayan ng daan-daang milyong piso para sa isang komisyon na mag-iimbestiga sa nakawang ito? Bakit nga ba hindi na lamang palakasin at padamihin ang mga tauhan, mga abogado at taga-usig ng DOJ at ng Ombudsman? Total, ang DOJ at Ombudsman lang din naman ang hahawak sa mga kasong hahantong sa hukuman. Ang ICI ay remedyo ng gobyernong Marcos. Gobyerno ngagnag. Para palamigin ang nag-aalab na damdamin ng mga Pilipinong galit na sa iskandalong ito. Hindi Panakitbutas. nagtatagumpay ang remedyong ito. At kabalintunaan na ang Kabalintunaan. Ang pagbuo Kabalintunaan. ng IPC ay isa ring eksperimento. Mas magastos lamang na eksperimento na wala rin pong kasiguraduhan kung ito ba'y pagtitiwalaan ng bayan. Sa Pilipinas talaga namang laging dehado ang pangkaraniwang mamamayang Pilipino. Garapalan na ang korupsyon. Garapalan to the max, mga kababayan, ang koruptan. At harap-harapan kung pagnakawan tayo. At nagagawa pang ipangalandakan ng mga kawatan na ito at ng kanilang pamilya ang Proud pa. Proud. na ninanakaw nilang yaman. At kasasabi lang ni Pangulong Marcos Jr. noong Martes Junior. sa kanyang press con pagkatapos ng ASEAN Summit na Junior. huwag tayong magmadali sa Nako, Lord. Huwag tayong magmadali dahil, alam nyo namang hindi pa tapos ang nakawan. pagpapakulo. Patapusin nyo naman bago kayo umalampag dyan para mabusog ang mga kurakot. Sa mga ito dahil ikanya dapat na dumaan sa due process. Kumbaga, ang pagpapatunay sa kanila pong pandarambong ay dapat beyond reasonable doubt. Beyond? O nang walang kaduda-duda. Kung Scholar? ikay galit na As ngayon. if ito si kung mga tayo kababayan, po'y no, ang- galit na ngayon sa mga pangyayaring As if ito, may alam sa mukhang batas. kulang pa ang muhi Hindi na nga kaya, ating mga kababayan. ipinakikita. Sapagkat halos 100 Hindi nga araw na nakapagtapos. magmula nang sabihin ni Pangulong Marcos Jr. na may mananagot sa mga nagsasabwatan sa kickback initiative SOP for the boys. Hanggang For the ngayon, boys. Oh, wala. isa sa mga kawatan ay wala man lamang nababasahan ng sakdal. Ito no. Step down BBM. Yan ang solusyon, mga kababayan. Step down BBM. Wala nang iba. Pahinog na po ang panahon. Pahinog na ang oras. Ang sukdulang puot ng bayan ay Ewan na natin. Matagal na tayo nasa sukdulan, mga kababayan. Hanggat andyan si BBM, palagi na lang tayong magsasabi, sukdulan na. Sukdulan na to. Pero ang totoo, mga kababayan, wala lang. Paulit-ulit tayong nabubudol. ari ng sumabog. Pag-isipan nyo. Think about it. Think about it. BBM resign. Yan lang ang masasabi natin para matapos ang lahat ng ito, mga kababayan. Ano masasabi nyo dito? Post your comments below.